Good morning sa inyong lahat mga adik, magandang araw sa inyong lahat. So today ay mag-upgrade tayo ngayon ng ating unit sa kanya, mga circuit breaker at SPD. And chance na rin ito guys na ayusin natin yung kanyang wirings. Higpitan natin kasi matagal na rin siya ginagamit ko, baka lumuwag. So eto hapon ngayon at ako dito na nalikot. At puno na rin yung kanyang battery, so pwede na tayo mag-perform. Mas maganda kasi na gano'n, na nakargahan na yung battery natin, kesa naman yung mag-perform tayo na hindi pa kargado. Yan. So mag-upgrade tayo, magpapalit tayo ng ganito kasi gagawin ko siyang plug and play. Ayun ganda diba? Plug and play siya. Plug and play dito, idudugsong lang doon, plug, gano'n. Tapos yung solar input dito, plug din yan. Circuit breaker, kaboom, tapos out, plug and play. So pag ililipat ko kasi itong unit, gusto ko plug and play din lang. Then maglalagay tayo ng mga circuit breaker dito, SPD, re-relocate natin yan. So marami tayong gagawin ngayon. Napatay na natin yung unit, solar panel. Yun nga lang kasi hindi magkasya, so gagawin ko lang, lalagyan ko lang yung slot dyan. So ganun na lang para mailagay. Right? So una natin gagawin ay baklasin natin to lahat. Baklasin natin to, ilabas natin yan, tatanggalin natin yung wiring. Wala ng kuryente yan, pati yung AC. So yan mga lodi, natanggal na natin yung mismong board. Ganyan yung magiging arrangement niya. Then dito naman papalitan natin to. Ito isasalpak natin para mas pogi, diba? So ganyan yung magiging itsura niya. So para siyang inverter, diba? Exciting. Then dito i-relocate natin dito sa gilid para magkasya. Limited lang kasi pag kinumpleto natin yung SPD, breaker, wala nang room para sa input output. So dito ganyan pa rin yung arrangement niya. I-disik lang natin dito. Then lalagyan natin dyan. Ito na yung ating transfer switch or ATS. Ito naman yung input. Ito yung output ng inverter, grid in. Tapos ito ay sa output, dalawa lang ilalagay ko ngayon kasi simple lang naman yung wiring sa bahay. Then SPD para sa output ng inverter and SPD para sa input ng inverter, yung AC. Then ito naman yung SPD ng dalawang panel, string 1, string 2, and dalawang circuit breaker para sa DC or solar panel. So yan na siya mga lodi, tapos nang na-wiring. Ito yung inverter in, priority natin siya. So dito siya nakalagay. Second priority natin yung grid, ito yung kanyang breaker. So kapag tumaas ang kuryente or nagkaroon ng fluctuation, nandito yung kanyang SPD. So pag tumaas, sasakalin niya, mag-trip. Then ito naman ay sa inverter kung meron man, pero sa tingin ko wala naman hindi naman siyang pa-fluctuate. Kung sakali lang, ito yung kanyang SPD. So siya magsasakal, magti-trip. Okay, then ito naman yung SPD ng dalawang DC in para sa solar. Ito yung circuit breaker para sa kanyang output. Ayan, output AC. Dito yan. So yan mga lodi, nasa box na siya. Medyo limited yung oras natin. 2 or 3 oras lang yung natin, time para i-assemble. Yan, dito natin siya ilalagay. Sana umabot sa oras bago magdilim. Alas 4, alas 5 na. And still hindi pa natin napapagana to kasi wala pa siyang solar wire. So dito, meron na dito papasok na dito, yun lang papunta dito, link na lang dito. All the way yung mga wirings dito kompleto na siya. Ayan, so pwede na natin siya paganahin kasi nga gabi na.
wala kami kuryente. So try muna natin sa grid habang inaasikaso natin ito. Okay, check natin. Sa ganito kasing bagay, always check, double check, triple check kung may shorted or wala. Yan, no return yan. So dito na lang, okay na yan siguro. And ito na lang, subukan natin. Pow. Okay. Then sa loob, dito. Ayan, meron na kaming kuryente. Yeah, liwanag na ulit. So ibig sabihin, yung wiring natin dito sa kanyang AC side output, pati dito okay. Ito kasi ay para sa kanyang grid tie mode, so tinanggal ko na siya. So optional kung i-connect ko, kung stable na ulit ang kuryente, babalik natin yan. Pero hanggang ganyan, patay sindi at mababa, huwag na lang. So ito, subukan natin. Ano ba to? Nalimutan ko na. Okay, dito muna. Right. Try natin. Okay, so dito yung papasok. Galing dito. Alright. So dito yan, dito. Alright, so hintayin natin. Battery natin is alright, so nagko-communicate siya 100%. So wala pang solar, on process pa lang. Ayan. Alright, wala pa. Tignan natin. Bababa ang kuryente namin dito sa grid. Sabagay, hindi ko alam kung okay siya ngayon. Maganda o hindi. Check natin kung maganda ang grid. Alright, so ilan? 193 ang grid namin dito. Ang baba. So dito na lang sa natin, inverter. Subukan natin. Wala pa? Wala pa pala. Okay. Wala pa. Okay natin. Medyo matagal yan. So ang sistema nito ay kapag tumaas ang merong surge galing sa solar, sasakalin nito, magti-trip yung ating breaker. So walang papasok na surge ng solar dito. Diba? Ito taga-saludin kung sakaling may surge sa grid at sa output ng inverter. So meron na ba? Ano ba to? Hindi pa. Wala pa. Hintayin natin. Medyo may katagalan lang kasi talaga. May kuryente na ba siya? Check natin. Nakakatakot lang kasi. Wala pa. Ayan, meron na. Nag-transfer na. Ayun, lumakas na yung ating electric fan. Medyo kasi kahit sabihin na natin na mga medyo na rin tayo mga solarista, pero yan yung kinakatakutan natin, yung mag-power on ng mga unit na ganito. Ayos. Ngayon, ang na lang natin, ang ating kakalikutin na lang ay yung ating solar panel. Right, so ganito lang siya kasi mga lodi. Ito ay salpak natin dito yan. So dito yan, sa ilalim. Ito, plug and play lang siya Then positive, yun. Tapos dito yan. Okay.
Yun oh. So tapos na siya. Ito na yung ginagamit namin ngayon. So merong grid, meron tayong inverter. So yan, engage na natin yung ating solar. Ito yung kanyang grid input dito sa inverter. So hindi ko na pinagana kasi mababa ang ano namin, ang grid. Hindi naman siya pwedeng mag-grid tayo kasi bagsak din, binibitiwan niya. And hindi rin pwedeng mag-charge gamit ang grid kasi nga pag oras na mag-charge siya, kahit na sinet ko na siya ng 20 ampere talagang bagsak, bumibitaw. Alright, so yan, connected na, diba? So pinagkasya natin lahat dito. SPD sa AC, SPD sa DC, circuit breaker sa DC, circuit breaker sa AC, circuit breaker sa input from inverter and AC. Tapos yung transfer switch or ATS. Kasya pa ba dito yung red horse? Pwede pa, pwede. Pwede dalawa. Hindi ko tinatago eh. So yan na, Lodi. Working na ulit.